Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:04. Radio Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Mayang aga mga kabiyanan, welcome sa isa na naman kaedisyon sa programa Radio Journal. Being pabiyonay ni for this edition, it's Monday, May 18, 2024. May 18, 2026. Sa atong sinipangalagad mga kabyanan, mangin isa na naman sa mga beneficiary ang atong siniyang pagpamatian sa bilang tagbaton, no, kung benepisyaryo sining programa sang ahensya sa gobyerno, particular ang Department of Social Welfare and Development. Sa idalom sang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Sa atong mga monitoring sa mga nagkakatabo diri sa Western Visayas and all over sa Pilipinas, ang aton sa niya pagpamati kaina no sa isa na naman sa mga aktibidad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa bahin sang Makati City. Kag siyempre pa ang aton sa niya nga pag-monitor man sa lakat sang panahon, ang kainiton, kag ang kuryente, no, ang energy consumption naton, ng energy conservation naton, no, kay ang Visayas grid subong iya nga Lunes ginpaidalom sa yellow alert. Kag ini umpisa alas 4 sa hapon, tubtob alas 8 karon sa gabi mga kabyanan. So ang atong siniya nga mga panugyan sa inyo, no, ang inyong mga pagpatay sa kuryente, kung hindi gid man importante ang inyong siniya ginahimo or mag alternate, no, kung instead nga ara kamo sa sulod sang balay kag magpa aircon o kung magpa gamit sang electric fan, ano kita, no, maggwa no sa inyo balay, mas manami kun natural nga hangin ang aton sini ginahaklo. Siyempre pa ang atong siniyang bantay man sa mga ginahimo sa atong sining mga ahensya sa gobyerno, particular ang Department of Agriculture sa mga tikang nga makasabat, no, sa mga kinahanglanon naton, particular ang food security, kay isa ini sa mga ginapanghandaan man ang pag-monitor sang presyo sang bugas, no, kay ang pag-monitor sang imported rice ako sa diin hugot nga ginabantayan mga kabyanan sang Department of Agriculture. Ilalangin na sa atong siniyang luyag ipalabot sa inyo for this edition sa atong siniyang pagpangalagad. And subuyang aga ang atong sinaiya dinapit for our program, ang isa na naman sa beneficiary sang Pantawid Pamilya Pilipino Program, si Christine Faith Heraldo. No, ang benepisyaryo sang 4-piece mga kabyanan. And hibalo naton magpamati kita sang iya sa inspiring story sa naagyan niya, no, and also sang naging beneficiary sila sang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ang aton sa dinapit subong kuha naman ni ng isa na naman sa mga titulado na
top 10 siya, top 8 no sa licensure examination sa mga teacher no. So ibalon tayo na mga kabyanan ang aton sa iya nga pagpanamyaw kay Christine Faith Heraldo. Christine, good morning. Good morning, ma'am, and to all Radio Pilipinas Iloilo listeners and viewers. Yes, welcome sa Radyo Pilipinas. Sa diin kasubong Christine, Diyan ko kayo, ma'am, sa amon nga balay. sa Antique? Opo. Aha. So, kumusta ang panahon kay diri sa Iloilo? Medyo grabe gid ang init. So, dara sa Antique, kumusta? Mainit na, ma'am, super. So, halong-halong gid, no? Sa mga may ginabatsyag pagid or medyo maedad na naton nga mga utod wala na. So, anyway, ang inyong nga pamilya or ikaw is beneficiary sang 4Ps? Yes, ma'am. Halin kang elementary pa po ako. Ano nga year nga nangin beneficiary kamo or ikaw sang program? Hindi ako sure, ma'am, pero basi mga 2010 or basta mga diraring gid ka years kami nga beneficiary kang 4Ps po. 2010, batang ta 2010, no? Ang sang nakasulod ka mo ang iyong mga family sa program. Ikaw lang isa or may mga may mga manghod ka pa nga that time nga na-include bali tatlo ina siya, diba? Bali tatlo kami, ma'am, ang manang ko. Ako kag ang gasunod sa akin nga libayin ko nga laki. Then kaya ang darwa ko pagid nga libayon. Ang So, mga pila ka mo? Pila ka mo ka magutod? Bali 5 kami, ma'am. 5. So nakaagi ka mo gid, no? Sa program. So sang 2009, 2008, mga edad mo mga pilada sang 2009, 2008 elementary ka. Bali mga 7 siguro ako ka to, ma'am, or like mga 10. And ang experience ninyo sang wala pa mo sa program or sa amo inang edad, mga anong ma-recall mo siya, Christine? Ang grabe gid namang aming experience before kang wala pa man kami sa program kay kang kami lang kato, si mama lang po si mama ko lang kag si papa ko ang trabaho para sa amon. May bulig man hilin sa akin nga mga tiya kag sa akin mga pakaisa, pero hindi kita nataman ka duduro gid babal gid amo nga kayo gid kami ni mama kag ni papa. Kag pasalamat man kay may 4Ps gid bahal gid ang nabulig sa amon kay ang parabuton nga 4Ps bahal gid nang mabayad namon sa eskwelahan, sa amon nga mga gamit and all, ma'am. Pero sang time nga na sang elementary ka, ikaw bali ka mo sa mga utod mo, bali provided ang inyong pagkaon or I mean wa ka mo ka experience siya abis ang daw mga ano na bala panawag mga daw kabudlay. Ang kabudlay gid, ma'am, ang amon mga buhi before man kay amo lang garing kay gina-make sure man kang akan ginikanan nga bisan laswalang isda makakain gid kami nga 3 ka beses sa isa ka adlaw. And ang pag-eskwela nyo bali nami man, I mean ang performance mo sa school, sa inyong klase. Ma'am, kang elementary pa lang ako, ang ano rin ako mo, ang with honors ron, kag ang akin gid ng mga teachers kato is, ang suportado gid ako, nga bisan, like, kung may contest ako nga intrahan, tas wala, hindi ako pasugtan ni mama kay wala kami kwarta, ginasagapan nanda kang mga sponsor or ano ginitawag ka man. Ang ginasolicitan nanda, ma'am, para lang maka-join ako sa mga contest. And ang ang ina nga encouragement outside sa family mo kay mga teacher mo hambal mo bali
dako ang salig bali sa imo sa mga teacher mo. Ano ang honor mo that time or sang elementary ikaw, Christine? Kaya elementary ako ma'am, nag-graduate ako sa amon school as salutatorian. Then kang high school, with honors ako. And then kang college is academic awardee where ako naging Latin honor. Sino nag-influence sa imo sa pagtuon, sa pagtutom sang pagtuon, Christine? Of course, na mga kanid na nga mama kag papa kay of course kang pigado sanda kang anda nga time. So ginapilit ginanda ko nga mag-eskwela gid kamayad kay bahol gid ang bulig kang edukasyon para kananda. And may pattern ikaw kung paano ikaw magtuon para lang may makuha sila nga ideya sa imo kay ikaw top 8 ikaw no for Nine ma'am. sa LET, di ba? And that was ano nga tuig ka mo ikaw naka-graduate kag nakakuha board. Last 2025, June 2025 ako nag-graduate. Bale, nag-review ako. Then, last March 2026 lang ako ma'am take ang board exam, one take. And to the grace of God, I was able to make it to top 10, actually top 9, kang licensure examinations for professional teachers. So, Ang akong gid na secret siguro nga mahambal is ang paratuon ako. So, ang isa gid ka style nakon is magpadukat gid kang mga mga notes ko sa wall, and then may notebook gid ako nga ginasulatan ko kang mga reviewers ko. Bali bra ako mga reviewers. Like ang mga flashcards and duro pa mahilig gid ako mag-answer kang mga practice test, ma'am, as in duro kita nang hindi ko maisip ren ko pira kabilog pero duro ang na-answeran ko nga mga tig 150 items for each kangamon nga category sa exam. Pero sang eskwela ka pa lang ya, I mean, sang elementary, high school, amo na ng sistema ni mo bali na adapt mo na until sa college. Bali kang elementary, ma'am, para tuon mo lang gid ako, pero bakit gid tama ka ang then kang high school, sakto-sakto lang man, kang college lang gid ako nagbiragid ka tuon kay hindi kita nang bakit gid hindi iba gid na akong education student ka, lalo pa kay science major ako. So kinanglan ko gid magtuon kamayad kay gabi sa mga terms pa lang daw nabudlayan ako gawa amor nga ang ginimo ko is amor magpadakat ka mga sa wall, tapos kung may klase gid always gid take down notes kay nagapati gid ako nga effective gid kung nagagamit kita kang different senses natin sa pagtuon. And the same man sa mga utod mo, palatuon man sila, and they have the same sa mga nabaton mo nga mga honors ng elementary, high school, and then sa college. Sa among nagugto, ma'am, although pangalawa ko, kag tatlo rin kami nakasilid sa college, ako pa lang ang pinakauna gid nga nakagraduate sa amon. Dahil sa duro-duro nga rason, kag bukat gid tanan kami sa amon magburugto mga academic achievers. Siguro gin lang kami ni Lord nga hindi dapat okay lang nga hindi gid kami tanan kay base ma-over. And sino ang mas sa papa mo kung sa kay mama mo ikaw nagsunod? Siguro kay mama, ma'am, kay although I know proud gid ako, although wala man katapos si mama sa pag-eskwela, mahambal ko gid tara nga na notice ko gid na nga gid na si mama ang aram gid na, ma'am. Amo lang galingan kay wala tanan nakapag-college, pero gid ako kanana, amazed gid ako kanana. Pero that time nga wala pa kamo sa program sang the SWD, may mga experience ikaw, Christine, nga pwede mo ma-share sa amon nga daw
ano bala, no, mapigado gid or mga experiences mo nga makuha namon sang siguro lesson? Siguro ma'am, kay that time, ang amon nga balay, kawayan pa lang ang amon nga balay, so magbagyo, ang daga, grabe ang effect na nabla ma'am kung magbagyo ta na. Tapos, saludo kita ko sa akin nga parents kay, wala gid tumigin pabayaan ma'am. O siguro, ang sanda siguro nga part, budlay gid para kananda, pero as gid nga parents, although pigado gid kami kag budlay ang anda nga obra, amo siguro nga wa man naman gid kamayad na feel kay sanda mismo, although wala pa kami naabay ka to sa purpose, gin make sure gid nanda like makakain kami kang 3 ka beses sa isa kadlaw kag maka ngikawas gid mo. Pero na-mention mo sa inyo nga balay kawayan lang. Ano nga daw hindi mo na malipatan? Anong natabo? Hindi ko naman patama. May mga busyo tayo amon nga balay ka to kag ang bubong naman hindi basta kami kang uran. Kung mag-ulan, basa. So, gaano lang ka mo that time? Ano ma'am? Nagaano lang ka mo that time kung mag-ulan? Ginasaludan lang naman kang like mga balde, mga palanggana, ma'am. So, mga pila ka days na o kung weeks kung mag-ulan, ano ang remedy ninyo sang sina? Anuhan lang ni Papa kay construction worker ba si Papa ko, so sagad ta naman kay ad kang balay, amuan nga ginabutangan na lang kang kung dyan ang para hindi magturo kamayhad. So, that time sang elementary, ikaw pag away pa ka mo sa 4-piece, anong obra ni Papa mo and also ni Mama mo? Halingkid ka to ma'am, nag-construction worker gid si Papa kang halingkang bata kami, then kaya lang ganita na nag-stop kang pag-graduate ko, kay daw hindi rin kita na makaya kang anang alawas kay grabe ba bugat man ba ang obra kang construction worker, then pilata na ka years doon nagaobra ang kapoy na doon na support rin. Well, si mama ko is tama na naka madiskarte gid ang durong nga ginabaligya hasta nga kaya basta may nagapabaligya ka na ma'am, like mga isda nagabaligya kita na. So, dako ang buligay bali ni Papa mo kag ni Mama mo. Para nga may ara ka mo pang adlaw-adlaw. So, sometime nga ara sa ikaw sa high school, ara na ka mo sa kwan ara na ikaw sa bali beneficiary na ikaw sang program, high school na ikaw. Yes, ma'am. So, ano Well, sa high school, bahalin mo nang bulig kang kang aman nga, sa aman kang corpus kay, nag-eskwela ako sa mas rapit nga eskwelahan ni Diyan namon sa isa ta naka-private school. Then, ang kwarta nga ang cash grant kay ginabat naman sa corpus, bahal ginang bulig kay mabaydan kita nga amon nga tuition kag ang amon nga subsidy. Pero high school, may difference na definitely, no? Kahit may cash grant na kamo and mas mamulumagaan ang pag-eskwela. So, may mga experiences paghihapon. Siguro ang difference na is on your part, anong mahabal mo? Kay, siguro ma'am, daw mas mag-anong gid man ang amon nga kang high school. Kay, mga ganira, may bulig rin kami nga ginabaton. And, nag-improve rin ang akon nga mga notebooks kay katuwa ang mga notebooks ko daw Tapos per me ako wat papel kang elementary ako pag wat lapis. Ang high school daw iba rin daw nagkakapapel rin ako, nagkakalapis, ballpen rin. Amor ma'am, kag makaano rin ako sa akin ng mga pang-print sa pag-eskwela ko gidi bahal gina nga bulig.
And may mga, syempre, may mga other curricular activities na ikaw nag-join ka na gid much more comparing sa wala pa kamo sa program. Ma'am, yes ma'am. Naka-join naman gid ako sa mga extracurricular kang amon nga high school. And sa si mama mo, na-mention mo nga until now, ano siya, no? Nagabaligya isda until now. Ma'am, nagalibod. So, I mean, may pwesto kung di na balay-balay. Ano ma'am? May pwesto ka mo sa tindahan or ginalibod? Wala kami ma'am, actually it ang wato na pwesto ma'am, nagalibod ta na ma'am. Kung may gangisda ang akin nga libayon, kaimo ko akin pa kaisa, ta naman ko rin ma'am ang nagalibod. Pero ang imo pagtuon since nga high school, pag college mo nagkuha ka scholarship? Wala na? Kang college ma'am, may mga scholarship pa na ako nga nabaton. Amo man na nakabulig sa akin nga ginabayad ko gid sa boarding house na una gid gina-advancean ko ang pagbayad kang akin boarding house. Amo nga okay lang kung right maabot nga okay lang kung right mabilin sa akin, importante maka-advance ako sa akin nga boarding house, mabaydan ko lagi. Kag of course, makatago ako kang akin nga ipamasahe pag sa eskwelahan. Ano nga scholarship ang imo nga gin-applyan, Christine? Sang college na ikaw? Kang college ako ma'am, may scholarship kami, educational assistant sa amon nga governor, last time kay Governor Dudut Gadjao. Diyan ako ngayon nagabaton, start kang second year ako hasta sa fourth year. What about sa imo nga magulang? May ano man siya, scholarship nga gin-applyan and also sa imo nga manghod? Actually, ma'am, si manang ko is first year lang wala tanan nakapadayon. Wala lang akan nga libayon is isa pa to nga balbahal man nga nga tuition. Yun nga lang ang wala tanan nakapadayon man. So bali ako gid na ang nakauna gid nga nakatapos sa amon. So bali model model sister ka sa mga manghod mo, Christine. Siguro ma'am, more da para sa akin yung mga libayin pa nga dalawa kabilog na nag-eskwela, gusto ko gid nga manananda nga kung kaya ko makatapos, I know kaya mananda. And by God's grace, I know ako man mabilis mabulig ka nanda. So since nga nakapasar na ikaw kag top 8 pa ikaw no sa board ninyo no. So major in ano nga imo nga gin-majoran? Major in General Science, ma'am. General Science. So may mga applications ka na nga gin-submit sa diin ka pang-apply for now? As of now, ma'am, wala pa, ma'am. Wala pa ako nag-apply kay duro pa nga akin nga plano as of now. Kag ma-wait ako ka mga opportunities nga itugro sa akin kay bahal nga bagay gid nga maging top-notcher ka sa board exam mo. Te, nga, hulatan ko lang yung opportunities ni Lord para kanako. So may mga offer na sa imo? Wala pa, ma. Siyempre ay ang basta kung ada ka sa top no, may mga nagakanyag na sa mga offers para nga kuhaon kanila, di ba? Yes, ma'am. Sa University of Antique, ikaw nakagraduate? Opo, sa external campus kang University of Antique. So, mamagaan lang ang mga experience mo after nga nakasulod ka mo sa program and until now, ada gihapon kag pila na lang ka mga manghud mo ang ada sa programa? Darwa na lang sanda ma'am nga beneficiary kaya
Ano nga mga grade sila? Ang sa akong halibayon, mapa grade 11, then ang bunso namon ma'am is mapa grade 9 rin. Okay. So ang isa pa gid gali no ang siyempre ang gina-encourage naton nga ang mga pareho sa imo mga deserving no nga mga maka-apply bala kay may mga local government unit may mga nag-offer sa scholarship no mga politiko kita no may mga ara sila sa mga scholarship man also ang mga nanuhay-tuhay naton nga mga government agency may mga scholarship programs na sila no para nga mabuligan ang mga deserving no nga mga students nga luyag nga makagraduate sa college. So na-avail mo gid na iya no Christine no nga mga bulig from the government no sa Yes, pag may ma'am, na-avail kag mga iban mo mga classmates nag-ano man sila sa mga scholarship. Yes, ma'am. Actually, kang college kami may scholarship. Sabay-sabay gid kami nag-a-apply sa mga scholarship. Kay bisan kay balbahal gid ang bulig karon sa amon kang college kay puro gid kami mga pigado. So kinahanglan gid namon kang bulig para magamit namon sa amon nga pag-eskwela. And ang sa karon no bali ang aton siniya nga pag encourage dugang sa ila nga hindi lang mag-depend kung beneficiary kasang isabi ka program sang government hindi lang magsalig dira no definitely kung ano ang ara sa nakabutang sa kontrata or sa MOA ABIS agreement dira sa mga program dapat sundon gid di ba Christine? Gid ma'am, ang dapat nga hindi lang gid kita magdepende sa mga bulig na kang aton nga gobyerno dapat gid nga bisa kita mismo mahimakas gid kay hindi all the time diyan ang patas kayo ng mga program like kung kaisabay man may mga hindi gid maabay, hindi gid maano pero dapat kita gid mismo mahimakas gid para sa aton nga pag-eskwela like sa mga parents hindi lang kita mag-asa nga nga kung gusto natin kung gusto kang aton mga bata nga mag-eskwela dapat ianuhan gid natin nan paghimakasan gid natin kay bukat lang man nga para sa inyong kabataan kundi para man sa bilog nga pamilya ma'am. Correct gid no and kag ang mga natun-an ninyo no mga next generation abing or kamo nga mga Gen Z, mga millennials, mga bag-o nga mga generation bali tika mo ang ginatawag bala nga future sa aton sila nga pungsod so isa ina sa mga ginatumod man sa aton government at ibuligan inyong henerasyon pilion ang kung ano da nga manami kag maayo no when it comes sa pagboto naman so pang ano yung binagbinago no isa ina sa mga gina-impart sa aton sining government no para nga mangin manami ang aton siniya nga pungsod and also ang aton bala nga pag-appreciate no sang mga proyekto sang gobyerno since na mention ko kaina sa mga scholarship hindi lang ang LGU kung local government o kung politiko tamo man nga mga ahensya sang gobyerno ang nag-offer sa mga scholarship no and ang imo manghod ano subong ang gani grade year liwat ang sunod sa imo ang gasunod sa akin ma'am is nag-work rin tayo na so bali ang pangatlo naman mag-grade 11 yun man then ang bunso is mag-grade 9 so nag-obra ng ang nagasunod sa imo manghod mo ano iya yung work nag-work naman sa isa ka factory ma'am sa naman sa Luzon ano iya yung natapusan. Actually, ma'am, natapos ang nga pag-eskwela kay amo ganin ma'am, bukat kami perfect nga magburugto. Bukat tanan kami ang mga aram gid muram.
So i-encourage mo yung duha mo ka manghod pagid nga tapuson gid no. Magpuso sa college, nakuha mo gani ang top 8, basta sila mo top 1 ka o top 2. Diba? Amo ganyan ma'am, ang saraman gid ka purpose kung ba't anukan ko gid nga makatapos ako para ang dalawa ko kalibayon, hindi gid ang kabalaka nga kung kaya gani ni manang, of course kayanin mananda. Oo, nami gid ko may guidance sila no kag syempre na mention mo nga kay mama mo gid daw laban ikaw sa imo nga sa education kag sa kapisan sa pagtuon. So yes. So ano na lang ang ni Christine, anong luyag mo pa nga i-impart as since nga pila na kasubong 20 imo edad? 23 ma'am. 23, si Christine, no? And formerly beneficiaries ng programa nga naka-avail sa assistance. So until now, ang family nimo is under the program gihapon. Pero anong mga luyag mo i-impart sa pareho mong beneficiary no sang programa? Of course, nang gusto ko gid na hambalan nga hindi gid na kapag doon is sagabal sa atin nga pag dream or sa atin nga paghimakas para sa atin nga pag-eskwela kag para sa atin nga pamilya. So, kung pigado man kita dapat proud gid kita paraan kay proud gid kita kag mga muyo gid permi paghimakasan gid ang atin nga pag-eskwela kay bahal gid ang bulig nga kung makatapos ikaw kang eskwela. Although wala pa gid man ako kaya ang ubra gid, I know ang makasulod pa lang ikaw sa top 10 kang board exam is balbahay gid nga bagay. Although wala ko pa man nabaton ang wala ko pa man nabaton pero duro ang akon nga incentives. Duro lang nga bakat duro. May mga incentives gid ako nga mabaton kag bahal-bahal rin to nga bagay para sa akin nga pamilya kaya. So kamo hindi lang kita maging sadya maging sadya kita permi sa naging success kang iba kag i-work hard ang atin nga atin nga atin mga handom para sa atin sarili kag sa atin nga pamilya. Then gusto ko gid nga hambalan nga maging proud gid kag magpati gid sa sarili kay hindi mo ma-imagine kay isa in an unexpected way nga ang imo gali ginahimakasan nga ran balbahay nga bagay nga maabot sa imo. And ano gusto mong mensahe sa kay mama kag kay papa mo, Christine? Go ahead. So, ang mensahe ko gid kay mama kag kay papa is nakita ko gid kung gaano sanda ka sadya kag kung gaano ka mag-an ang anda nga pamatyagan kaya so I hope gito na nga proud gid sila sa akon and ang paamor niya ang bunga kang anda nga pagkimakas para sa amon. And I know no ang mga utod mo nagalook up gid sa imo. So may mensahe ka sa ila? Para sa mga bugto ko nga kapin pa sa mga eskwela paghihapon nga saraman sa rason ma'am kung ba't ako naging makas kay hindi ko gusto nga magganong daang ginagyan ko kung ako ang eskwela kung ano kabudlay ang mag-eskwela nga wala kita kwarta so kag so gusto ko nga kung sandaron man nag-eskwela sa sunod is ang duhugan na bala ma'am nga eskwela lamang ang anda nga pinsaran di sa namang pinsar nga ibayad sa eskwelahan or sa mga garastusan kundi magtuon lamang gid kamayad hasta makatapos. Dako na nga bulig if ever nga makaobra ka, diba? Kung ara na sila sa kolehiyo, hopefully may ara ka na permanent nga obra, Christine, no? Since nga ara sila sa grade 11, no? Medyo dugay-dugay pa. Pwede pa. And makabulig ka sa ila. So, congratulations, Christine, and thank you, Gid, no? Sa pag-share sa imong story sa Radyo Pilipinas. And may mga ara kaluyag i-shout out
kag pasalamatan mo man nga mga particular man sa DSWD, unahon ko lang nagali. Mensahe mo sa Department of Social Welfare and Development and under sa programa nga ini ang 4Ps. Thank you gid sa DSWD kapin pa sa programa nga 4Ps. Thank you so much kay bahal gid nga bagay ang amoy nga programa para sa amin nga pamilya. Lalo na kay para sa akin nga mga ginikanan, lalo na kay mama, kay balbahal gid na ang bulig ma'am aside sa kwarta. Nakita ko gid ang ano ni mama nga dahil sa anda nga ginatun-an man yung karan sa anda nga FDS. Doon nag-improve gid si mama as a mother. Then gapasalamat ako sa mga ma'am kag sir ni mama sa DSWD kay wala gid nanda ginpabayan si mama ma'am though gingay gid nanda and gisarigan gid nanda as a leader kang amon nga ano as one of the leaders kang amon nga purpose ija sa amon nga lugar ma'am. Dugo gid nga salamat. Siyempre pa, gaan ko ikaw panahon para mag-shout out kung sino mga special persons nga luyag mo nga palabutan sang shout out mo. Go ahead, Christine. I-shout out ko pinakauna siguro ang akin ni Bayon nga nagkapamati ija sa lingid ko. Deng, iskila ikaw kamayad gid. I know, mas arang pa ikaw sa akin. So, parang kaya mo gidran. Then, shout out ko man ang akin nga teacher sa UA, si Mamili and Sir Aldrex and sa tanan ko nga instructors as well sa akin nga mga barkada, si Maymay, Nicole, Google, kay Manong Christian, Rodeline, Sunshine, Jackie, Angge, and sa tanan ko nga classmates kang high school, since elementary sa high school, and sa akin nga Tenten, thank you so much for everything. And kay mama kay papa, shout out. God, but lantawon gid ninyo karon niya kay ba sinadyo mo bam naglibod pa si mama kang isda. So, shout out sa imo ma. I hope maubos nimo ang imo nga isda nga nga patiligya kayang adlaw. Okay, so thank you very much sa nagpatigayon man no sa Municipal Link no sa DSWD dira. Also kay Misty Sai, thank you gid Tess sa sining kay gayunan nga makapakigambit ako kag makapamati isang story ni Christine. So thank you very much Christine sa imong panahon diri sa Radyo Pilipinas. Salamat gid and good morning. Thank you good ma'am. Yes, and sa Radyo Pilipinas din nga salamat. Yes, thank you very much. Nabatian mga kabyanan si Miss Christine Faith Heraldo sang Antique, no? Top 8 no sa elite exam sining nga March. Nakakuha siya sang board ka nakapasal gid dayon, no? So thank you gid sa imong nga panahon. Maghatag ko kanang mga kabyanan sang pila ka mga pahanumdom. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho.
Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Philippine Standard Time, it's 10:44 mga kabiyanan. Dali na lang anay kutob sa ating singa pagpangalagad for this Monday morning, May 18, 2026. Mga partners ko sa technical side sa studio, Alan Defante, sa Vice Transmitter, si Rochelle Jones Hutahero. Salamat liwat kay Christine Faith Hiraldo sa Antique sa iya siniya nga pag-share sa aton sa iya siniya nga experience, no? Inspiring story as a beneficiary ng Pantawid Pamilya Pilipino program. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona, maayong aga. Radio Journal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.